Breaking news mga kabayan, Japan hindi aatras sa China matapos ang sari-saring pagbabanta ng China. Japan Defense Minister iniutos ang paglagay ng mga missile system sa kanilang base militar malapit lang sa Taiwan. Akala ng China masisindak nila ang mga Hapon. Nagkakamali sila. Japan Prime Minister sa panahon ng G20 Summit, kahit anumang gawin ng China, hindi magbabago ang prinsipyo ng gobyerno ng Japan. Japan, laban kung laban. China nararamdaman na naman ang takot nila sa gagawing pag-deploy ng Japan ng mga medium-range surface-to-air missile sa Yonaguni Island, 110 kilometro ang layo sa Taiwan. Nagprotesta ang China sa gagawing missile deployment ng Japan. South Korea at Pilipinas walang iwanan. Sa ulat ng kumpanya ng South Korea na gumagawa ng mga barko, napag-alaman ng mga source na totoong meron pa mga warship na gagawin ito para sa Pilipinas. Nakatakda ngayong Disyembre ng taong 2025 na lalagdaan ang mga nasabing kontrata. Ray Powell, inihayag na ang Philippine Coast Guard ang pinakamatapang na Coast Guard sa buong mundo. Armed Forces of the Philippines tinitingnan ngayon ang posibleng pagpondo ng China para pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. China, pakialamero talaga. Japan hindi yuyuko sa anumang panggigipit ng China. Japan Defense Minister ang tapang din matapos nitong bisitahin ang isang military base ng Japan Self-Defense Force malapit sa Taiwan. Plano ng Japan na maglagay ng mga missile system sa lugar. Ayon sa Japanese Defense Minister, ang mga missile system na kanilang ilalagay sa Yonaguni Island ay hindi pagpapakita ng agresyon. Ito ay para maiwasan ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa kanilang mga teritoryo. I believe missile deployment will lower the risk of an armed attack on our country. Nakatakdang i-deploy ng Japan ang kanilang mga medium-range surface-to-air missile sa Yonaguni Island, 110 kilometro ang layo sa Taiwan. Ang hakbang na ito ng Japan ay isang paghahanda laban sa mas pinalawak na puwersa ng China na posibleng gagamitin ito upang salakayin ang Taiwan. Posibleng ang tinutukoy na missile system ng Japan ay ang kanilang Type 3 Chusam, kung saan ino-operate ito ng Japan Ground Self-Defense Force. Ang Type 3 Chusam, mga kabayan, ang missile system na ito ay may bilis na Mach 2.5 at kaya nitong tamaan ang target sa layo na 50 kilometro o mahigit pa. Kaya ang anumang puwersa ng China na posibleng magtangkang lumapit sa pagitan ng Taiwan at Yonaguni Island ng Japan ay isang easy target para sa mga Japan Type 3 Chusam. Kung kayo ang tatanungin, mga kabayan, tama lang ba ang missile deployment ng Japan malapit sa Taiwan? Inihayag naman ng Japan Prime Minister sa G20 Summit na ayaw ng China na makipag-usap sa kanila. Walang magagawa ang Japan kung yan ang kagustuhan ng China. Nanindigan si Japan Prime Minister Sanai Takaichi na gagawin ng Japan ang lahat upang depensa nito ang kanilang mga teritoryo. I did not have the opportunity to communicate with Chinese Premier Li Qiang at this G20. Japan's policy of comprehensively advancing a strategic and mutually beneficial relationship with China and building a constructive and stable relationship has been consistent since I became Prime Minister. Since there are issues and challenges between Japan and China, I believe we should reduce them and increase understanding and cooperation. Japan remains open to various forms of dialogue with China. We have not closed any doors. It is important that within this context, Japan insists its positions where necessary. We will continue to respond appropriately based on this stance. China, kinakabahan na sa mga ikinikilos ng Japan. Matapos ang pahayag ng Japan Defense Minister, agad nagbigay din ng komento ang China. Ayaw ng China na mag-deploy ang Japan ng mga missile system sa isla nito malapit sa Taiwan. Sinisisi ngayon ng China ang Japan dahil sa nakatakda nitong paglagay ng mga missile system malapit sa Taiwan. Ayon sa China Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning, ang ginagawa ng Japan ay isang military provocation kung saan posibleng magresulta ng komprontasyon sa dalawang bansa. Yan ang problema sa China, mga kabayan. Nananahimik ang Japan. Ngayong dahan-dahan nang nagigising ang mga Hapon sa banta ng China. Ang mga Chinese Communist Party kabado na. Sa ibang balita naman, South Korea at Pilipinas walang iwanan pagdating sa suporta nito upang palakasin ang
Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga source, ang karagdagang pang-dalawang mga Malvar-class frigate na kumpleto na sa mga armas na bibilhin ng Pilipinas sa South Korea ay posibleng masisiliwan na ngayong Disyembre ng taong ito. Ang pinag-uusapan natin dito mga kabayan ay ang additional pang mga barkong pang-depensa ng Philippine Navy na bukod pa sa dalawang Malvar-class frigate na mga barkong kakadeliver lang sa bansa. Siyempre, sino ba naman ang ayaw dito? Dahil ang mga ito ay dagdag puwersa at depensa ng ating bayan. Marami naman ang tumutuligsa sa Philippine Coast Guard dahil sa mapagkumbaba at mahinaw nitong pamamaraan pagdating sa pakikitungo nito sa China Coast Guard. Pero dayuhan na mismo ang nagsabi na ang Philippine Coast Guard ang pinakamatapang na Coast Guard sa buong mundo. I believe with all sincerity that there is no braver Coast Guard in the world than the Philippine Coast Guard. Demonstrably so. There is no other Coast Guard that faces overwhelming odds with the devotion, with the resilience, with the professionalism, with the courage the Philippine Coast Guard does. And the fact that they have been singled out for this kind of attack, frankly, I mean, just offends me. And I can't believe somebody would think that way. China nakikialam, nakikisawsaw sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Armed Forces of the Philippines inialam nito na merong mga grupong gustong buwagin ang gobyerno at ang grupong ito ay pinupunduhan ng banyagang bansa ang China. Kinumpirma naman ni Senator Ping Lacson na meron talaga mga grupo na gustong pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. On the monitoring of the AFP for these different activities to ensure the safety and protection of those involved, we have noted that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. The way it was organized, the support system, the food, and the other ancillary equipment or facilities needed, it was unorganized, it was grand. Sir, tungkol lang doon sa civilian military junta, you have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. So, were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC series rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun. Mukhang coordinated or orchestrated and calibrated. Retired police and military po ito, sir? Yeah. Oo. Sir, anong gusto mong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Laban Pinas.